Hinamon na sa Korte Suprema ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Naghain ng petisyon ang dalawang mambabatas para pigilan ang implementasyon ng anilay questionabling pondo ng pamahalaan. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Ang pinakaano dito is that inaalis na kasi sa Kongreso yung karapatan nila nito, yung role nito under the Constitution. Kaya nga meron tayong separation of powers. Unconstitutional. Ito ang tindig ni na Representatives Laila De Lima at Edgar Erice sa usapin ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Kaya kaninang umaga, dinaan ng dalawang mambabatas ang kanilang hinain sa Korte Suprema. Sa kanilang petisyon, hiniling ni De Lima at Erice na maglabas ng temporary restraining order ang SC para mapigilan ang implementasyon at pag-disburse para sa naturang unprogrammed appropriations ng 2026 budget. Kaugnay nito, inihihiling din nila na ideklarang null and void ang Section 43 ng 2026 General Appropriations Act at ang iba pang probisyon ng unprogrammed appropriations. Questionable talaga ang unprogrammed appropriations. Kasi dapat kung talagang kailangan na yan, linalagay na yan sa programmed appropriations na malinaw na talaga kung ano yung mga proyekto. Hindi yung kasi yung unprogrammed, lump sum yan eh. Wala pa yung specific projects at wala pa rin yung sources of funding. Pero kung talagang kailangan na yan, importante, yung proyekto na yan, dapat kasama na yan sa programmed appropriations. Paliwanag ni De Lima, sa sistema ng unprogrammed appropriations, tila nababaliktad daw ang budget process. Dahil nagiging malabo ang separation of powers sa pagitan ng Kongreso at Ehekutibo na ayon sa konstitusyon ay tag-execute lang anya ng national budget. Ang Kongreso dapat ang nagbubusisi sa lahat na ito. Hindi hinahayaan o hahayaan lang ang Ehekutibo na sila talaga ang magde-decide lahat niyan kapag lump sum lang yan. Because UAs and program appropriations are lump sum, discretionary, standby funds, kahit wala pa yung pondo. Si Congressman Erice naman, nagbanta sa panganib ng kawalan ng malinaw na plano kung saan kukuhain ang pondo ng mga naisabatas na unprogrammed appropriations. Ang pinakadelikado, yung source of financing. Pag nakalagay yan sa unprogrammed funds, pwedeng gumawa ng paraan ng gobyerno na mag-source ng funding. Saan? Pagbibenta ng mga assets. Batayan natin yan. Yung additional loan na sobra-sobra na hindi na natin kayang bayaran. At yung pag-i-impose ng additional taxes. So, yan hindi na dadaan sa Kongreso dahil nakaprograma na. Kaya maling-mali yan. Nang pirmahan ng Pangulo ang 2026 budget, vinito nito ang 7 sa 10 unprogrammed appropriations. Dulot nito, bumaba sa 150.9 billion pesos ang UA, ang pinakamababa magmula noong 2019. Ang tatlong natirang items ay ang budget para sa foreign assisted projects, programa para sa risk management at ang pondo para sa revised modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Pero pag-usisa ni De Lima, ano ang mga eksakto at specific na programang sumasailalim sa mga ito? Hindi pa raw ito na ipapakita sa Kongreso na silang may trabahong usigin ang kahalagahan at legitimacy ng bawat item na lalaanan ng pondong mula sa bayan. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.